Sagutin lang natin ng mabilis ang tanong ng isa nating kabayan ngayon. Hello sir, kumusta? Usually po ba sir, magkano po ang nakakaltas ng breach of contract? Gaya sa situation ko na gagawin ko kung sakali. May nadinig kasi ako na 2 months equivalent salary daw ang makakaltas kung ganun ang situation. Thanks po. Kung sakali po na masyado dehado ang aking situation sa pagbibigay ng company ko ng EOSB, saan po ba ako pwede lumapit para makahingi ng panibagong computation na fair? Salamat po. So kaya linawin lang natin yung tanong ng ating kabayan. So dalawang concern, magkano ang kaltas sa breach of contract at saan lalapit para sa fair EOSB computation. So ang 2 months salary penalty, totoo ba? Hindi po ito automatic, walang fix na 2 months sa batas. Ang basehan ay nasa kontrata at sa Saudi Labor Law, Article 77. Kung ikaw ang mag-re-resign bago matapos ang contract, kung ikaw ay may fixed term, pwedeng hingin ng employer ang actual damage. O kung may clause sa kontrata, halimbawa 2 months salary na penalty, doon lang papasok ang ganong halaga. Kung walang malinaw na penalty clause, hindi pwedeng basta mag-impose ng fix na 2 months ng walang basis. Kailangan may justified computation or damages. So yung summary, may 2 months kung nasa kontrata, kung wala, hindi yun automatic. Sa end of service benefits naman, makukuha mo ba ng buo? Based sa Saudi Labor Law, Article 84, 10 years and 5 months na si kabayan, entitled ka na sa full EOSB. So ang computation, half month salary per year ng first 5 years mo, then 1 month salary per year after 5 years. So ang importante dito, kahit resignation ka, kahit nag-resign ka na, dahil lagpas ka na ng 10 years, full benefit ka pa rin. Ang possible lang na mabawasan is kung meron kang penalties, kung meron kang breach, then kung meron kang utang or advance. So saan lalapit kung mali ang computation? Kung feeling mo dehado ka or mali ang binigay na EOSB, pwede kang lumapit sa Ministry of Human Resources and Social Development. So ang proseso, mag-file ng complaint, salary, EOSB dispute, dadaan sa friendly settlement yan. Kapag walang agreement is aakit sa labor court. So pwede ka rin mag-check sa Kiwa, yung contract details, yung salary basis mo, then sa GOSI, yung record para sa supporting data. So nasa pinoytalks.com na po yung yung question ni kabayan. Andun yung full guide, step by step na andun. Check nyo na lang para makita nyo, maintindihan nyo kung ano yung nilalaman ng katanungan at ng kasagutan ng question ni kabayan.